Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagiging assuming. Ikaw ba, yes, friend, meron ka bang kakilala na asumero o asumera? Yung ang hilig-hilig mag-ambisyon ng mga bagay na hindi naman totoo, no? Pero sobra niyang pinaniniwalaan, sobra niyang pinanghahawakan at hindi na nga tayo lalayo, diba? Kasi total, common naman to, no? Sa mga taong delulu. Ayan, diba ito yung common term sa ngayon, sa Generation Z, diba? Yung delulu, meaning mga delusional, yung mga gawa-gawa ng imahinasyon na hindi naman totoo. Malamang imahinasyon nga diba? Pero grabe niya paniwalaan, grabe niya ipagkalat, grabe niya ikwento na as if talagang totoo, diba? Ay, grabe na siya. Oo, diba sila yung pag-uusapan natin sa kung paano sila mag-assume na may gusto rin sa kanila yung taong natitipuhan nila. Yan, diba? Alam nyo, madalas naman talagang nangyayari to diba? Kahit ikaw mismo na nakikinig ngayon, for sure, meron kang isang beses or isang eksena sa buhay mo kung saan ay nag-assume ka. Well, hindi ko lang din alam kung napanindigan mo ba na totoo or napatunayan mong hindi pala talaga yung bagay na ina-assume mo. Kasi ang pag-assume may resulta yan sa dulo diba? It's either malalaman mong, oo nga pala. Oo nga, tama ako. Or, ay hindi pala. Ay maling akala lang. Diba? So, for sure naranasan mo na yan, diba? Normal naman talaga siguro na nakakaramdam ka ng ilusyon o paghihinala na gusto ka rin ng taong gusto mo, diba? Lalo na kapag may interaction kayo, syempre meron ka dapat pag-asa. Dapat positibo yung iniisip mo na ay shucks, makukuha ko tong taong to, naniniwala ako na magkakaroon kami ng relasyon ng taong to. Ganon dapat yung thinking mo diba? Kasi nga kaya mo nga siya natipuhan for a certain reason. Bukod sa maitsura siya, malamang sa malamang nababaitan ka rin sa kanya. At yung kabaitan na yon, binibigyan mo ng mali siya. Kumbaga, nagbubulag-bulagan ka kahit na alam mong ganon rin naman siya sa iba. Mabait din siya pagdating sa ibang tao, hindi lang sa'yo. Pero binigyan mo ng kulay yon kasi nga gusto mo yung tao So ang tendency, i-claim mo na sa'yo lang siya ganon. Magiging bulag ka sa katotohanan na hindi, sa akin lang siya ganyan, sa akin lang siya mabait, sa akin lang siya nagbibigay ng extra effort, sa akin lang siya espesyal kumilos, espesyal magsalita. Kahit na alam mo naman na ganun talaga yung personality niya kahit sa iba. Tinuturing mong espesyal ka kaya akala mo espesyal rin ang turing niya sa'yo. Kaya ang nangyayari, kung ano na yung tumatakbo sa isip mo, kung ano-ano na yung nai-imagine mo. Kinikilig ka na sa mga bagay na wala naman talagang koneksyon pagdating sa'yo, diba? Kinikilig ka na sa lahat ng kilos niya na kahit wala namang kinalaman sa'yo, feeling mo may mali siya. Feeling mo gusto ka niya. Nagkatinginan lang kayo, feeling mo mahal ka na niya, hala. Ambisyosa ka nga talaga, di ba? Pero okay lang yan, yes, friend. No? Ayos lang yan. Sabi nga nila, imagination mo ang limit. So give ko sa iyo ang fantasy mo, ha? Kung yan ang nagpapatulog sa iyo sa gabi na nakangiti at yan ang gumigising sa iyo sa umaga nang may ngiti pa rin sa iyong mga labi, go, give ko sa iyo ang fantasy na yan, ha? Panghawakan mo yan. Try mo isulat, di ba? Mali mo makabuo ka ng magandang Wattpad story. Well, actually, no, kung iisipin at kung talagang pag-uusapan ng mariin, wala naman talagang masama sa pagiging asumera, di ba? Wala namang batas na nagsasabing, hoy, bawal ka magpakadelulu, ha? Hoy, bawal ka maging asumera, ha? Masama yan. Although, may masamang epekto, pero kung wala namang direktang panganib na maidudulot laban doon sa taong natitipuhan mo, for me, it's okay, it's fine. Walang problema kung mag-a-assume ka. Okay lang yan for as long as masaya ka, na-enjoy mo yung pakiramdam, na-enjoy mo yung ilusyon na kunyari merong something sa inyong dalawa, okay lang yan. Again, for as long as hindi ka nakakaapekto sa buhay ng iba. Okay lang kung gusto mo siya tapos sa imagination mo gusto ka rin niya, 'di ba?
iniisip mo na kinakasal kayong dalawa, nabubuo kayo ng sarili ninyong pamilya, it's harmless. Wala namang mawawala, di ba? Hindi mo naman siya masasaktan kung mag-iisip ka ng ganon. Wala ka na mga apakang ibang tao kung hanggang isip mo lang yung mga ganong bagay, di ba? Sige na, walang issue dan. Go na, ituloy mo lang yung ganyang mga pantasya. Wala nang issue kung bibigyan mo ng meaning lahat ng ginagawa niya. Kung kikiligin ka sa isang sulok, kung kikiligin ka ng palihim, kung mapapangiti ka ng hindi sinasadya dahil sa mga bagay na kanyang ginagawa, go for it. Pero sana hanggang dun ka lang. I mean, kasi diba eventually baka kapag nasobrahan ka na sa pagiging asyumera, ang problema naman dyan ay baka hindi mo na mahiwala yung ilusyon mo versus sa realidad na hindi naman talaga kayo. Na hindi ka naman talaga sigurado kung may gusto rin siya sa'yo, diba? Okay lang maging asyumera basta dapat harmless ka, yan. Diba? Dapat wala kang dulot na panganib doon sa taong nagugustuhan mo. Kasi yung iba, di ba, aminin natin, or kung may mga naririnig tayong mga kwento, di ba, true to life story, na yung iba nauuwi sa obsession. So yun yung nakakatakot. Yung akala nila, magjowa talaga sila, kaya nagiging possessive na, talagang inaangkin na yung tao na kahit, hala, di ka nga nare-replyan, tapos feeling mo kayo, di ba? Di ba, yun yung creepy, yun yung nakakatakot na part eh, di ba? Yung kapag nauwi na sa obsession, kapag nauwi na sa pagiging possessive, diba yung tipong magagalit ka sa kanya, akusahan mo siya na, hoy! May kabit ka! Salawahan ka! Niloloko mo ko! Eh bakit kayo ba? Eh kasi nga sa pag-a-assume mo, sa imahinasyon mo, sa ilusyon mo, eh mayroon kayo. Hindi mo na nahiwalay yung realidad na wala naman talaga at hindi ikaw yung mahal niya, diba? Kaya sana wag kang mahantong sa ganon, yes pre, no? Feeling ko naman hindi, diba? Sana naman may control ka pa sa mga pagkadilulo mo. At kung ayaw mo, di ba, kung ayaw mong mahantong sa ganong pagkakataon, sa ganong estado ng pag-ibig sa isang tao na hindi mo sigurado kung may gusto sa'yo, eh may ways naman, di ba? May paraan naman para makawala ka dyan, di ba? It's either pigilan mo na yung nararamdaman mo para sa kanya kasi feeling mo may hindi na rin magandang epekto para sa'yo, napapagod ka na, nagsasawa ka na panay ikaw na lang yung gumagawa ng paraan para magkausap kayong dalawa, para magkaroon ng something sa inyong dalawa, tapos wala talaga, di ba? Yun yung way. Pigilan mo yung nararamdaman mo. Pilitin mo yung puso mo na hindi na siya gustuhin, na hindi na siya mahalin. Or, hindi naman kaya, diretso mo na siyang tanungin kung gusto ka rin ba or may pag-asa ka ba sa kanya. At least doon, sa paraan na yun, kahit papaano makakakuha ka ng konkretong sagot. Para hindi ka na rin nagmumukhang tanga na aasa-asa tapos sa dulo nga, diba? Or kung meron ka mang pag-asa, edi at least, diba? It's a step para maging kayo. Or masimulan kung ano man yung gusto nyong mabuo. Kasi malay mo, di ba, ikaw nag-a-assume ka, gumagawa ka ng istorya sa utak mo na kayong dalawa, tapos hindi mo alam, ganun din pala siya, di ba? Eh kasi hindi mo alam kasi nga hindi mo naman tinanong. Hindi mo naman siya kinausap. Hindi ka naman umamin. So ang mangyayari, magpapakiramdaman lang kayong dalawa. So puro lang kayo pag-a-assume. Sayang naman, kung ako yan, susunggaban ko yan agad. Di ba? So kapag dumating naman yung punto na tinanong mo siya tapos sinabi niya, pasensya na, wala talaga eh. Ni katiting, di ka pasok sa standard ko, ni hinliliit ko, hindi papasa sa... diba? Wala ka sa kalingkingan, yan, diba? Eh, tanggapin mo na lang. Yun yung katotohanan. Masakit man pero kailangan mong tanggapin. Kailangan mo nang bitawan yung mga bagay na pinanghahawakan mo tungkol sa kung ano man yung binuo mo sa isip mo na meron kayo. Kasi wala talaga yun. Burado yun lahat. Void yun. Kasi makukumpirma mo na wala talaga siyang gusto sa'yo at wala kang pag-asa sa kanya. Diba? E di, the next step is kapag ganun, mag-move on ka na. Humanap ka na ng iba. Or hindi naman kaya pagbigyan mo yung mga taong may gusto rin sa'yo, diba? And yes, tama yung sinabi ko ha, mag-move on ka na. Yung mga taong asyumera, mga yes friend, pwede rin po silang mag-move on. Applicable din sa kanila yung konsepto ng pag-move on. FYI, just in case hindi nyo alam. Grabe naman kayo. Siyempre kahit pa paano nagmahal naman yung tao, nag-invest naman niya ng atensyon, ng oras, ng effort para doon sa taong natitipuhan niya or gusto niya, diba? So, kahit
kahit pa paano mag-move on yan, syempre. Antayin nyo dyan. Baso, walang pakiramdam. Tingin nyo sa kanya stop toy, hindi tumitibok yung puso. Syempre kahit pa paano nagmahal yan. Nasaktan niya nung nalaman niya yung katotohanan na wala siyang pag-asa dun sa crush niya or sa taong gusto niya. So ang gagawin niya, mag-move on talaga yan. Pagbigyan nyo na. Diba? Sumera nga eh. Diba? Kahit pa paano umasa yung tao at ngayong bigo na siya. Syempre, part din ng proseso yung mag-move on siya. Umusad siya. Diba? Para naman magkaroon din siya ng tsansa na makilala talaga yung para sa kanya. Kayo, akala nyo kasi yung mga nag-move on para dun sa mga nagkaroon talaga ng relasyon. Hindi naman. Grabe naman kayo. Lahat pwedeng mag-move on. Kahit ikaw, nung nalaman mong wala kang pag-asa sa crush mo, tapos ang tagal-tagal mong kinimkim yun, ang tagal-tagal mong pinanghawakan, ang tagal-tagal mong pinaniwalaan na bahalang araw magiging kayo ring dalawa, tapos wala pala, diba? Nalaman mo yung konkretong sagot na ayaw niya pala sa'yo, hindi kanya pala gusto at wala kang pag-asa, di mag-move on ka. Diba? Okay lang mag-move on. Walang problema dun. Hayaan mo yung mga nagsasabi sa'yo, parang tango nag-move on, di naman naging sila. Wow. Grabe ka naman. Diba? Ikaw nga magkaroon ng kabiguan sa buhay. Nag-move on din kapag, diba, talagang sobra kang nasaktan. So, okay lang yan. Give nyo na sa kanila yan, no? So, bottom line, mga yes friend, alam mo na ha, wag masyadong asyumera, wag bigyan ng meaning yung mga bagay na wala naman talagang mali siya pagdating sa kanya. Diba? Hindi porket binigyan ka ng isang tangkay ng rosas, ibig sabihin nun ay mahal ka na niya. Hindi mo alam, ang binigay niya sa'yo, isang tangkay ng rosas, ang binigay pala niya sa iba, bouquet. Di ba? Mas lamang sila. Kunyari, chocolate, binigyan kanya ng flat top. Hindi mo alam, binigyan niya pala yung iba ng Toblerone, mas special yon. Diba? So, wag masyadong mag-a-assume, wag masyadong magko-conclude agad-agad. Sa research nga, diba, yes, mahalaga ang assumption, pero mas mahalaga ang result. Diba? At dyan mo malalaman kung magmamatch ba silang dalawa, kung magmamatch ba yung assumption mo, at kung magmamatch ba yung resulta mo. Kasi kung nagmatch yung dalawang yan, di congratulations, pumasa ka. Congratulations, tapos na ang tamang paghihinala. At kung hindi man tugma ang resulta at hinala, di confirmed. Ilusyonada ka lang talaga. Ay nako, well anyways, ako titigil na rin sa pag-a-assume na nakikinig ka pa sa mga sinasabi ko at totoo naman yan ipapasak mo lang yan sa kanang tenga mo at ilalabas mo sa kaliwa at magpapatuloy ka pa rin sa ilusyon mo na magiging magjowa kayong dalawa ng crush mo. Diba? Well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang DJ na nagsasabing hindi na baling. Ayoko na magsabi, baka mag-assume naman kayo masyado, sabihin nyo may gusto ko sa inyo. Nakapiling nyo po si DJ B-Boy Bibo, kaya naman magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid! Yun day, BB. At